Isang mapagpalang afternoon po muli sa lahat ng ating mga kababayan out there. And thank God it's Thursday na naman po. At kung nakikita nyo naman, very obvious naman dyan sa mga screen na lumalabas inyong mga kababayan, wala po akong kasama, no? Oo, kasi pag may kasama ako, dalawa of course yung nakikita nyo. So, medyo solo flight po muna tayo mga kababayan, no? So, kamusta po kayo sa ating mga minamahal na mga kapartners, mga OFWs po, Luzon, bakit OFWs? Abroad. At sa ating mga kapartner pala, no? From Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man kayo, panig ng mundo. Magandang hapon, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Parang pang-miss you lang yung entrada, no? Oo. So, ayan mga kababayan, no? Alam natin no na isa sa mga pinag-uusapan kanina sa programang Makialam is yung mga napapanahong issues, mga trending issues na minsan hindi na kaya sa utak natin, no? Na parang, hindi siya kaya sa hindi utang ha? Oo. Somehow utang, malaki-laki na rin yung utang ng Pilipinas, no? So, utak natin yung mga napapanahong issues kung saan marami po ngayong lumalabas at mga nangyayari at nagaganap po sa ating Pilipinas. Isa na rin din po yun mga kababayan, no, na nagkaroon din po ng press conference kanina lang ang Executive Secretary Lucas Bersamin mga kababayan kung saan meron po siyang itinalakay doon, no, with regards din po sa nangyari or calling din ni Pangulong Bongbong Marcos na massive resignation po mga kababayan sa mga cabinet members, no, kung saan makikita mo talaga bang may parang ayun ba talaga yung point? Ano ba talagang point? Bakit ka nagpatawag ng mass resignations, no, sa mga cabinet members? And then ngayon makikita natin, if I'm not mistaken, 5 ata, no? Or yung andun pa rin as is pa rin doon sa kanilang posisyon, no? At yung mga haka-haka natin na naririnig na may mga isang gusto lang talagang patalsikin, no? At yun nga, congrats, no? Napatalsik nga mga kababayan, no? So, I know na importer rin to ni Kapartner Admar, but just to kasi meron din tayong mga kababayan na medyo ngayon lang din, no, nakapag cellphone, lalo na yung mga Team Live, Team Bluetooth, and Team Replay dyan, no, na medyo late ang pag online kasi mas marami pa mas inuuna ang kanilang mga trabaho, no. So anyways, bago pala tayo dyan, bago ko pala makalimutan, no, ayan mga kababayan, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-share po ang ating programang Opinion Mo this afternoon, no, mga kababayan, ang DZAR 1026 mga kababayan sa ating YouTube channel, at meron din po tayong bagong YouTube po, mag-subscribe po tayo doon, ang 1026 DZAR online mga kababayan, no, at kung saan po natin nakikita din ang ating mga post po for Punto de Vista for the Day sa ating DZAR YouTube post. Ayan, doon po tayo pwede pumunta. At sa SMNI News mga kababayan, no, mga Facebook pages po ng News Blast, Pulso ng Bayan, and Night and Nightline News. So doon po tayo doon po tayo pwedeng makapagkomento mga kababayan, kasi palagi naming inuulit dito, no, sa programang Opinion Mo. This is designed po para po talaga sa inyo, para doon po kayo, kung sa Bisaya pa na kay kagawasan bitaw, na magkomento, lalo na sa mga napapanahong issues mga kababayan, no? So bago sa lahat, no, baka napapansin ko medyo tumaba ako dito sana, no? Pero anyways, so ito muna, mag-greet muna tayo sa ating mga kababayan dito sa ating YouTube live mga kababayan, no, sa DZAR 1026. Sabi ni Crescencio Prado, maayong hapon Miss Carla, ang masasabi ko lang, okay, in advance na to yung niya, komento, hindi pa tayo nagbabasa, but since na-advance na rin to ni Kapartner Admar, basahin, no, para sa ating mga kababayan. Ang masasabi ko lang sa reconciliation na walang kondisyon ni Marcos Jr., Mr. President, are you in? Wag nating basahin doon. At ito din paalala po, ha, hindi po tayo magsasawang magpaalala sa ating mga kababayan, mga kapartners dyan, no?
na as much as possible pag nagko-komento po tayo, refrain po natin yung magsasabi tayo ng mga hindi kanais-nais, hindi kaya-aya ng mga words, or pinaka-worst po is magmura. Bakit po mga kababayan? Kasi alam nyo naman, no, ibalanse lang po talaga natin lahat, no. Though meron po tayong hindi na natin medyo naiintindihan ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa, sa pamahalaan, sa pamamalakad. But let's just trust in God, mga kababayan. Patuloy lang po tayo magdasal. And again, nililinaw din po natin, no, kasi dito sa opinion mo, may nagsasabi rin na parang ano talaga kasi yun din po mga kababayan, kasi as much as possible hinahanap po namin yung mga komento din na hindi yung fair din mga kababayan, pero wala talaga akong nakikita dito sa ating komento, no. So sige lang, pag may makita tayo, matik yan, oo, babasahin po natin yan mga kababayan, no. Okay, wait lang ha. Ayan, babasahin po natin yan. Alright. Okay, kasi meron lang nag-PM dito sa atin, no? May mga nagpi-PM lang sa atin, nagpapa-shout out. Okay, ayan na, no? So, unahin na natin. Basahin tong iba. Si AZ Patwinan, hello, nagpapa-shout out siya dyan. AZ, kamusta ka naman dyan? Kay Arcelia Zenea, dapat serekto ang sinibak niya. Gutom siya sa pera. Sabi din ito, muling mapagpalang hapon mga kapartner, SMNI DZAR 1026. At sa lahat ng ating mga listeners, subscribers, magandang hapon po sa inyo. Kay Tife, hindi nga nagsorry si Amy na sa ginawa ni BBM sa KOJC. Okay, sabi naman dito ni Parlito, solid DDS supporter, solid team. SMNI. Meron din dito naka-Chinese characters. Ito to sa programa kanina sa Makialam kasi medyo hindi nila nabasa ang kanilang mga komento, no, sa kanilang programa. Sabi dito, ang pagkikita ni Tatay Digong, Senator Amy Marcos, inakap niya si Tatay Digong. Oo. Nagkita na ba sila? O siguro hindi pa, wala pa tayo kasi tayong confirmation mga kababayan. Kasi yun nga, yung allowed lang talaga pumunta or mag-visit doon kay Tatay Digong, mga kababayan, is yung family members lang talaga niya. Not sure talaga kasi nabalitaan din natin na si Senator Bato pumunta din doon. Si Attorney Delgra pumunta din doon, but wala po tayong balita na nagkausap po talaga sila personal. Mostly lang talaga yung nagbibigay ng updates mga kababayan, no, is yung mga family members like VP Sara Duterte, ang bunsong kapatid ni Tatay Digong na si Sir Bong Duterte, mga kababayan. Sila po yung nagbibigay ng mga updates po at nag-i-inform din kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga nangyayari po dito sa ating bansa. And I do believe they are not also allowed to talk about the merit of the case, mga kababayan, no? So, mostly lang inform about family, mga kababayan, no? So, narinig din naman natin kanina, no, with regards to the update po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na in-inform din sa atin ni Sir Bong Duterte, mga kababayan, na Tatay Digong, there's need to worry about his health kasi he is very in high spirit, mga kababayan. Ibig sabihin, malusog si Tatay Digong, healthy siya. And yun nga, narinig ko din doon sa kay Sir Bong na PRRD is ready for this, no? Sa mga nangyayari sa kanya, handa siya. Yun lang talaga ang maganda, mga kababayan, no? If you are really prepared for this, and what makes you proud to yourself, mga kababayan, or as a Filipino, na ginawa mo ito para sa bansa mo. You're not doing for yourself. Pero unfortunately, marami lang talagang mga ek-ek dyan, no, na hindi mo alam kung they really take politics into personal, mga kababayan. Dapat talaga, pag nasa public service ka, you are really a servant of all and you have no intentions, personal or interest intentions para sa sarili mo. Dapat puro sa bayan lahat dapat, no? Alright, sabi naman dito ni Jeb Rivera, good morning, Ma'am Carla, watching here at Mexico. Docked overnight and until 6 p.m. po, waiting po again sa early morning breakfast order. Ay, si Jeb Rivera, ito yung sailing sa Caribbean Sea. O, nagsasail ka ba ngayon? Baka wala na, no? Okay. Sabi dito, in Chinese character, it's me. Good, it's me. Good for me. Magkita na po sila. Talagang umiyak talaga ako, nasa mabuti. Anong it's me?
Hindi ko siya na-gets yung komento mo dito, no? Okay, Felix C1, si BBM pag nagsalita parang di niya naiintindihan. Pinagsasabi niya, parang siya mismo di nakakaintindi kung anong sinabi niya. Oo, kasi 'di ba? Kasi 'di ba, mga kababayan, no? Wait lang ha. Kasi mga kababayan, no, alam naman talaga natin na medyo pag nagsasalita, if you're really trying to understand sa talagang mga press conference statement niya, medyo kahit ako, no, di man ako into politics, pero medyo sabi mo, ano bang point? Ano bang gusto niya sabihin, no, para sa mga sambayan ng Pilipino, no? So yun na nga mga kababayan, no. So bago tayo sa ating punto de vista, magbigay lang tayo ng mga highlights din sa mga nangyayari ngayon. Oo, na nakakakaba ng puso. Oo. Na-surprise ba kayo mga kababayan, or parang alam na natin na yun talaga ang mangyayari, no? So ito din mga kababayan, no, na tinanggap ang courtesy resignation ni Solicitor General Menardo Guevara at pinalitan na po siya ni Darlene May, mga kababayan, Berberabe. Okay, Berberabe. Okay, ito din, tinanggap din ang resignation ni CHED Chair Prospero de Vera. Papalitan siya ni CHED Commissioner Shirley Agrupis. Okay, at ito mga kababayan, ang pinaka-trending sa lahat, no? Oo, na medyo na-shock ba? May na-shock ba ng mga Pilipino sa isa sa mga breaking news, kung baga mga kababayan, kung saan si Police Major General Nicolas Torre, mga kababayan, ang bagong PNP chief. Papalitan niya si, of course, Police General Romel Marbin. Gaganapin ang turnover of command sa June 2. So, yun yung mga update mga kababayan, no? At ito din, no, hindi tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang courtesy resignation ni na Interior Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Boying Remulla at Defense Secretary Gibo Teodoro. Wow, nakakagulat yun mga kababayan. Oo, nakakagulat. Di talaga natin, no? Oo. So, okay, laban lang tayo na mga kababayan. So, yun po yung mga trending issue. Isa din po sa mga sinubaybayan natin ngayon ang pagbabalik po, no, ni dating Congressman Arnie Teves, mga kababayan, no, kung saan alam naman po talaga yung nangyari sa kanya doon sa Timor-Leste, mga kababayan, kung saan nakaantabay po ang ating ang SMNI dyan, at magbibigay po tayo, no, maya-maya ng mga latest updates with regards dyan, mga kababayan. So, yun na nga, no, wag na tayong patumpik-tumpik pa, no. Ano ba ang ating punto de vista ng bayan? Punto de vista ng bayan. Ayan, ito. Ay, wait lang. Bago ko siya basahin, dito muna tayo. Okay. Sabi dito ng Chinese, sa isang Chinese character, talagang malapit na ang pag-uuwi ni Tatay Digong as soon as possible. Sabi ni Jeb Rivera, Ma'am Carla, Doc, po, overnight po kami dito sa Mexico until 6 p.m. Wala munang sailing until 6 p.m. po tonight back to Miami, Florida. Oh, 'di ba? So, Jab Rivera, medyo for sure nakapagpahinga ka ngayon kung saan ka man ngayon, no? Sabi naman dito ni Hellboy, okay lang 'yan, magpalit-palit sila para pag upo ni Sara sa 2028, magbabago ang mundo nila. Grabe, no? Magbabago ang mundo nila. Napakabigat no ng ganung word ba na magbabago ang mundo. Okay. Sabi naman dito ni Pink Blossom, expected na po na maging PNP chief dahil ginawa na ni Torre ang lahat ng illegal para makamtan ang pangarap niya. Oy mga kababayan, no, i-share nyo po ha, i-share nyo po ating programa at please lang, wag nyo po akong iwan kasi nag-iisa lang po ako ngayon para meron po tayong makakasama sa loob ng isang oras ng pagbabasa ng inyong mga comment. Well, anyways, ang ating punto de vista this afternoon, mga kababayan, is opinion mo. Ano ang masasabi mo sa reconciliation na walang kondisyon ni Marcos Jr.? Tinanong din to ni Kaporter Admar si Boss D kanina, and ang sagot ni Boss D, no comment. Wala siyang comment doon, mga kababayan, no, with regards to that. At alam naman talaga natin, no, kasi si Boss D is a political vlogger. At the same time, political commentator. Bumabanat din siya. Pero with regards to this, tameme siya, mga kababayan. No? So, bakit kaya? Yun yung tanong natin. Okay, sabi ni Jeb Rivera ulit dito, drama lang po yan, Ma'am Carla. Sa una pa lang, di sincere ang reconciliation na yan. Ayaw pa ng kondisyon sa ginawa mo ng kasalanan. Feeling hari ang dating
datingan. Okay, nakakagalit mga kababayan. No? So with regards ulit sa ating punto de vista ng bayan, okay, let's talk about first the word reconciliation mga kababayan. No? Ano ba yung reconciliation? Oo, para alam natin, naiintindihan naman natin lahat. But just to give more definition about po sa word na reconciliation mga kababayan, ang ibig sabihin niyan is pagkasundo o pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan o alitan. So masasabi lang talaga natin mga kababayan na there's really a problem between the Marcos and the Dutertes mga kababayan. No? Kasi why do you need reconciliation in the first place, di ba? Oo. So actually, hindi naman talaga si VP Sara ang naghingi ng reconciliation, which is President Bongbong Marcos himself mga kababayan, kasi gusto na nga niyang magkasundo mga kababayan kasi ayaw na daw niya ng kaaway. Oo, ayaw niya ng kaaway kasi ang dami na daw niyang kaaway. Oo, yun po yung sabi niya sa kanyang podcast mga kababayan dun sa isa-isang program mga kababayan. No? Ibig sabihin po ng reconciliation, pagkakasundo ng dalawang tao o grupo, nagkaroon sila ng hidwaan o alitan. Halimbawa, nagkaroon ng reconciliation ang mga magkaibigang nagtampuhan. Kasi alam naman talaga natin, no, binuo ang unit team kasi nga naniniwala tayo mga kababayan, no, na meron talaga siyang unity. But unfortunately and sadly mga kababayan, no, hindi na natin siya nakikita at hindi na rin po natin siya nararamdaman. No? Kaya nga medyo mapapansin natin sa mga nangyayari ngayon and out of the statement of VP Sara Duterte mga kababayan na nabudol talaga din siya. Oo. So parang yun yung dala-dala din ni VP Sara mga kababayan. No, nga. Kaya nakaupo talaga ngayon kung sino man yung nasa pinaka taas-taasang hukuman ngayon mga kababayan sa Pilipinas, because it's because we do believe of VP Sara Duterte mga kababayan. No? Ito naman, pag-aayos ng mga record o tala, isa din mga kababayan, o pagbabalik loob o paglalapit sa Diyos. Iyan po yung mga iilan po sa mga kahulugan when we say reconciliation mga kababayan. No? And regards to this, para mas maintindihan po natin mga kababayan, no? Ito yung exact statement ni Pangulong Bongbong Marcos on reconciliation mga kababayan. Kasi may nagtanong mga kababayan no, sa isang press con if I'm not mistaken. No, sabi dito na I quote mga kababayan, Mr. President, again, this is in reference to your interview in the podcast where you said that you're open to reconciling with the Duterte or with the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Senator Bongo said, okay, yun yung sinabi niya. No? Kasi ito yung sinabi din ni Senator Bongo mga kababayan no? With regards to panawagan ng reconciliation ni Marcos Jr., sabi niya, na I quote, kung gusto niyo makipagbati, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Okay mga kababayan, no? Sabi naman dito, kasi, and I quote, we remember naman sa podcast, sinabi ni BBM mga kababayan na, oo, ako, ayoko ng gulo, gusto ko makipagsundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko ng kaibigan. So, end of quote mga kababayan. No? So, ang tanong, sino ba ang gumagawa ng kaaway? Diba? Sino ba ang nag-i-initiate ng away? Oo, mga kababayan. Makikita naman natin, no, during election mga kababayan, no, meron silang mga campaign rallies, may campaign sorties ang PDP Laban together with the yung alyansa din mga kabayan. At makikita natin, sino ba yung nangaaway? Sino ba yung nagsasabi na, para lang silang napabili ng suka dyan? O, diba? O, ano bang tawag mo? Diba yung pang-aaway, diba? Kasi kung meron ka talagang maayos na plataforma during sa campaign rallies mga kababayan, dun mo talaga ilalahad lahat. Dun mo talaga i-explain lahat. Pero ang nangyari, well, the PDP Laban itself, yun yung ginawa nila. That's why, nung sinabi din ni VP Sara, no, yung sa huling araw po ng meeting de avance nila, dumalo si Vice President Sara Duterte. Nakinig siya sa mga plano o plataforma ng PDP Laban Senatoriables mga kabayan, which is okay sa kanya kasi nga, gagawin nila, iko-continue nila kung anong sinimulan ni Tatay Digong mga kababayan. No? And then dito naman, kung gusto niyo po ng reconciliation, ito na nga, sabi niya, no,
Senator Bongo, pabalikin niyo muna si Tatay Digong kung siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung Elder Duterte. Siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan noong nakaraang 6 na taon. Ito yung response din ni Senator Bongo, mga kababayan. So, balik tayo doon sa naging question ng isang, I don't know kung media, if I'm not mistaken, mga kababayan. And I quote, ang sagot dito ni Pangulong Bongbong Marcos is, No. Ilang no ba to? Naming na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oy, 7 ka no, ang sabi niya. No. No, that's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. Yun yung sabi niya. Oy, hindi man yan ganyan. Di man ganyan ang takbo ng reconciliation. That's not the true definition of reconciliation, sabi niya. Pag magre-reconcile ka daw sa isang tao, wag ka daw maglagay or magsabi ng any conditions. And eto din, in continue sa statement ni Bongbong Marcos, sabi niya, when you want, if you're really sincere, or if you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of, ano ba talaga ang problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. So, ibig sabihin, until now, you really don't know what is the problem, di ba? Pero yung sasabihin mo, and sabi niya, no, pero yung sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito, walang pupuntahan yan, tapos na, that's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions that you know. So ano ang sasagutin ng kabila? Itong gagawin mo. Sasagutin mo, hindi gagawin ko yan kung gagawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. So ibig sabihin, ayaw mo talaga ng reconciliation. Oo. At saka, yung sinasabi niya dito na dagde-demand, ang taong bayan po yung nagde-demand na pabalikin po si Tatay Digong dito. Hindi lang po personally kay VP Sara, of course, kasi anak siya, tatay niya andun, di ba? Kahit naman siguro i-change position, ganun din naman yung sasabihin mo. But para sa akin, bakit sinasabi niya dito na that's demanding? Well, if that's para sa'yo, demanding yan para sa'yo, so ganun yung, kasi yun yung panawagan, kasi nga, gusto namin yung serbisyo, gusto ng taong bayan yung serbisyo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, when you say that you're setting up condition, that's not reconciliation. Ngayon na magsalita. Okay, ito naman yung tanong. So, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Sabi ni President Marcos, sabi niya, and I quote, put it this way, I don't know what will come up, what's needed. Kaya ko bang gawin? Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganon. You cannot prejudge at I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga, bukas ka Kahit anong sabihin mo, pakinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais kong mag-reconcile, iisipin ko lang lahat ng hihingi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to, ayoko ng away. Medyo dito mga kababayan, nagkakalito-lito tayo sa ating sa pagkakaintindi. Well, anyways na mga kababayan, kasi gusto mo pala ng reconciliation and you want reconciliation as this like, parang gusto mo ganito mag-work ang reconciliation, mag-usap tayo, tapos heart-to-heart talk, ganyan. Kaya nga gusto mo nag-reconcile because there's really a problem. Pag may problema, magbigay ka ng solusyon. Di ba? Sabi mo nga, di ba, ayaw mong mag-resign. You don't want to resign. Ang gusto mo is like, bakit ako hindi ko tinatakbuhan ang problema? Ibig sabihin, inaamin mo talaga na may problema, but the thing is, you don't have any solution in your problems, mga kababayan. No? So, yun lang din yung opinion ko, ha? So, ayan na, no? Sino ba dito ang nagko-komento? Basa-basa na tayo ng mga... Basa-basa tayo ng mga komento ng ating mga kababayan. No, sabi dito dito muna tayo sa ating komento sa ating live, mga kababayan. Sabi dito ni AZ Patwinan, si Bibi yabag kaayo. Okay, sabi naman dito ni The Flying Horses Kapilipino, the script as well written that the audience has been in awe. Sabi naman dito, sa kaso ng mga mahihirap na salat nga sa ibang aspeto ay naghahangad at minsan pagkukuha sa hinahangad ang iba nagiging kontento na, maliban na lang sa iba na naging sakim tulad ng mga mayayaman na. So, basahin muna natin to dito sa ating post, mga kababayan, no, sa DZAR YouTube post. Sabi dito ni Yolanda, nakakasawang
bumaba ka lang sa pwesto dahil pabigat ka lang sa taong bayan. Okay, sabi naman dito ni Mel_13, one-sided kasakiman. Ang gusto lang niya on his terms, nakalimutan niya atang hindi pwedeng pumalpak gamit ang isang kamay. Okay, sabi naman dito ni Jonaville, no, too much damage sa pati mga Pilipino, di nakatanggap-tanggap ang ginawa nila sa Duterte. Sabi naman ni Jay Camote, okay, sabi naman ni Jay Camote, mga kababayan, no? Sabi niya dito, weak talaga, imbis makikooperate sa ICC, makipag-reconcile pa. Sabi naman dito ni Legendary, mambubudol na naman yan, huwag maniwala. Hari ng kasinungalingan, sa lahat ng sinasabi niya, walang totoo. At dito muna tayo sa ating Facebook, mga kababayan. No? Sa DZAR po, wala po tayong Facebook for now kasi mahal na mahal po tayo ni Becca. Oo. So dito muna tayo sa ating mga Facebook page ng SMNI News. Isa na po dito ang Pulso ng Bayan kasi marami din po, libo-libo din pong nagkomento sa ating punto de vista this afternoon. Sabi naman ni Beth Jaconis Ching, kausapin na lang niya sarili niya. Oo, sigurado namang sasagutin siya nun. Sabi naman dito ni Dexter Fabian, one-sided, gustong pagkasabi niya, bati na tayo na. At, huwag tayo magbura. Okay, wala nang naniniwala sa kanya at wala na rin sumusunod sa kanya sa mismong gabinete or secretaries niya. Okay, sabi naman dito mga kababayan, no? Okay, sabi naman dito niya, Hudas yan, walang mapapala dyan. Okay, sabi naman dito ni Days Pago, wala namang paki si Sara sa pinagsasabi niya, guni-guni lang yung reconciliation niya. Sabi naman dito ni Freddy Odyong, unsay pagtuoan ning marunong jud siya. Okay, medyo yung mga niya dito galit na nanggagalaitin na. Okay. Sabi naman dito ni Level Yanera, budol until the end of times. Okay. Sabi ni Lilia Augustia, tanong niya sa hangin, wala namang kwenta ang mga sinasabi. Lahat sila mukhang pera. Sabi naman dito ni Benning Lagang, sa akong pagsabot, dala lang siya sa asawa, walang sariling pag-iisip. Okay, sabi naman dito ni Marathon, lakas ng trip. Oo, malakas daw yung trip ni okay. Sabi naman dito ni Maria Mendoza Aragawas, any reconciliations requires the latter's conditions. O, diba? Buti pa yung masampay, alam na alam nila. Latter's conditions or suggestions to smoothen up broken pagkakaibigan. Kaya nga nag-broke kayo ng pagkakaibigan, kaya nga may lamat na yung mga kakaibigan because you did something wrong. And what's that wrong, diba? It's really the problem. So you need solution. Ano bang solution? Diba? Pag syempre, gusto mo makipagbati tayo, diba? We're not saying naman na, ay dapat makibid. Bakit kayo may kondisyon? Bakit kailangan ganyan? Because ang ginawa mo kasi, hindi ka tanggap-tanggap sa taong bayan. Oo. So ulitin lang natin, no? Walang taong bayan yung nagde-demand, if that's what you call, no, na pauwiin si Tatay Digong. Sabi naman dito, broking otherwise is not reconciliations but merely in words. Others may think it's just a bait for the benefits only of the one who asked for it. Sabi naman dito ni San Juan LR, parang okay. Matapos siyang walang yain ang pamilya Duterte, makikipagbati siya na parang walang nangyari. Walang ganun, my friend. Utak lang. Okay, ito naman. Sabi naman dito ni Vicky Nangka, ang mga may tama lang sa utak ang maniniwala sa kanya, yung mambubudol niya, pero yung mga matitino ang pag-iisip, neck niya. Okay, sabi naman dito ni Darling Alios, trip niya ngayon, tas sa ibang araw, iba na naman. Huwag na siyang makipagbati, malunod na sila sa kasakiman kasama ang mga alipores na kagaya niya. Ito komento natin mga kababayan. Sabi naman ni Joy Yongko, di yan mangyayari dahil siya mismo ang gumagawa ng ikakasama ng lahat. Tapos basta-basta na lang ganoon. Di kami mayaman pero mas mahal at karespeto ang Tatay Digong namin. Okay, walang mag-resign na. Dito muna tayo sa ating live mga kababayan. Sa ating YouTube channel, sabi ni Super Mario B, itanong ni BBM sa DepEd. Okay, sabi naman ni Amelia Fernandez, yung killer, bakit ang daming nagayuma? Sabi naman dito ng Chinese character, pero not BBM Marcos Jr. Ang mga pag-uwi kay tatay, malabo yan, pero not BBM. Okay, uwi si tatay. Ito talaga yung panawagan niya, mag-uwi. Sige. Okay, sabi naman dito ni
Jab Rivera, ano kaya ma'am kung kaming mga tao ang mag-demand sa reconciliation sa kanya ng mga kasalanan niya di lang sa mga Duterte pati sa mga taong bayan na naaapektuhan araw-araw. Again, kung sinasabi niya, the Filipino people is calling mga kababayan. O, diba? Ang mga Pilipino na mismo ang nananawagan sa kanya na sana solusyonan ang problema, maibalik sa normal ang lahat, matugunan ang lahat ng mga major problems, pangunahing problema, lalong especially ano ba yung unang-una? Hindi naman yung mga Duterte yung problema, hindi naman yung mga, alam mo yung mga, hindi mo alam kung anong mga nangyayari. Let's boil down sa totoo talagang problema, poverty, education, economy, mga kababayan, no? Pero ngayon, makikita at mararamdaman mo talaga na they are not really focusing on that. Mas nakafocus sila sa ibang bagay, mga kababayan, no? Sabi naman dito ni Valeriana Comania, sabi niya sa ngayon lagi magulo, walang nakita sa taong bayan, may mga pagbabago. Hindi katulad noong Duterte pa nakaupo, maraming pagbabago sa bansa, mas nagdami ang mga droga. Okay, sabi naman dito mga kababayan kay Oliver Bagalihog, magkaisa at matulungan ang isang bayan, isang bansa lang tayo. Sabi naman dito ni Robert, akala kasi ni BBM pareha sila ng utak ng mga Duterte, hindi niya alam, hindi uto-uto yan. May prinsipyo at hindi sinungaling ang mga Duterte. Okay, sabi naman dito, no? Alright, sabi dito ni Noblesa Cazuetos, gawa niya, sagot niya. Okay, sabi naman ni May Dabi, no comment. Bakit masasabi natin no comment, no? Parang wala na tayong masabi kasi nga, parang hindi pa ba obvious? Hindi mo pa ba nakita? Kasi yung mga pinagsasabi mo, hindi sa tugma. Kumbaga, kahit ako no, pag makakarinig ako, hindi na lang, alam mo yung mapailing-iling ka na lang na, ipasa Diyos na lang na natin to, no? Magdasal na lang tayo mga kababayan. Kaya itong mga komento natin dito na binabasa, maraming nagko-comment, no comment, ayoko nang magsalita, ang hirap na magsalita kasi nga nagiging kasi sa kanila parang bingi naman, di naman niya naiintindihan, hindi naman niya naririnig, 'di ba? Kasi kung naririnig niya at bibigyan niya ng solusyon ang mga problema, mga major problems ng Pilipinas ngayon, nararamdaman na sana ng mga Pilipino ang totoong pagbabago sa ating bayan, mga kababayan. Pero yung mga nangyayari kasi ngayon, pag may mga breaking news, may mga lumalabas na mga issues is hindi siya issue para sa mga Pilipino kasi sana no, lalo na ngayon mga kababayan, no, dobleng ingat din po tayo lalo na yung sa sakit na Mpox, mga kababayan, no, kasi dito sa Pilipinas nakapasok na po talaga, no, and yung pinaka-latest update po doon talaga sa amin, medyo nakabahan ako doon, sa Cebu, mga kababayan, sa Talisay City, Cebu at sa Mandaue, meron na pong naging positive doon, mga kababayan. No? And for now, dobling ingat tayo, mga kababayan, ha? Kaya nga yung Davao del Sur, mga kababayan, nagdeklara na din po sila, binalik na po nila yung pagsusuot ng face mask doon sa bayan nila. So tayo din, dobling ingat po tayo, mga kababayan, though hindi pa naman talaga kagaya sa COVID, pero alam talaga natin na worst din po ito para sa akin, parang worst po siya. So, dapat mag-face mask po tayo, tapos iwas po tayo sa mga crowded places as much as possible. Alright, sabi naman dito ni Robert Lumusad, wag na, hanggang dulo na yan, mahirap magtiwala sa taong ahas ang ugali. Okay, sabi naman dito ni Anora, tulad ng sinusuportahan nyo siya ngayon, pinakulong niya si tatay kaya mag-isip-isip din pag may time. Sabi naman dito ni Marga Marasigan, paiba-iba isip niya dahil maraming gasulsul sa kanya dyan. Araw-araw, iba-iba kaya, nag-iiba din ang desisyon niya at isip. Kasi dun siya magaling makinig sa mga kasama niya dyan sa kabinete. Di ba wala siya sariling desisyon? BBM, paano hindi naman siya marunong kung paano patakbuhin ang Pinas kasi wala nga siyang alam as president, mga kababayan. No? Sabi naman dito ni, sabi ni Philip Taugo, nung lumuhod para maging VP si Inday, nagbigay siya ng kondisyon. Di sinunod ang kondisyon. Tapos ngayon, gustong makipag-reconcile. Oo nga, kasi na-remember natin, no, bakit ba talaga nakipag-tandem si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi ang paniniwala at yung sinabi talaga, kumbaga assurance, mga kababayan, ni BBM, mga kababayan, is itutuloy talaga nila ang nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, which is hindi po talaga nangyari, mga kababayan, no.
So, yun yung mga promises, 'di ba? Kumbaga, let's say parang condition na yun ni VP Sara. So, ikaw ngayon nananawagan ka ng reconciliation, ayaw mo na makondisyon. So, hindi reconciliation ang kailangan mo, okay? Sabi naman dito ni or ang gusto mong mangyari. Sabi ni Adia Nubaba, "Uy, Dudong. Uy, Dudong, bisan gani asawa nimo kung nakasala ka, mag-promise gani ka nga dili mo usad, 'di ba? Usab, di ba? Mauna ang kondisyon, dili na ka muusab ang tama to, may point to, no. Ito tagalogin ko nga to. Sabi dito, ulitin ko ni Adia, "Oy, Dodong, bisan gani asawa nimo kung makasala ka, mag-promise gani ka nga dili na muusab, di ba? O kapag daw may asawa ka, tapos kapag nakakommit ka ng kasalanan or whatever problema nyo, di ba? Para pag magkaayos kayo, magbigay ka ng kondisyon. For example, magtino ka na ha, wag mo nang gawin ulit yun ha. Alang hindi ka magbigay ng kondisyon. Paano ka magiging kampante na magbabago talaga siya, 'di ba? Oo. Sabi naman in addition to that, sabi dito, mauna ang kondisyon dili na ka muusab. Ang sa inyo sa pamilya Duterte pasayloon ka pero ibalik si Duterte diri sa Pinas. Kung dili ka seryoso sa imong saad nga reconciliation, traidor ka lang jud. Oo. So parang sinasabi niya dito mga kababayan no nga, yun yung reconciliation as soon as hindi mo na to ha, pag for example, ako may kasalanan ako sa iyo, ganyan. Dapat para magkakaayos tayo, wag mo na ulitin yun ha. Yun yung tinatawag na reconciliation. Pero parang ayaw na yung ganun. Gusto lang niya magbate. Gusto lang niya mag-usap, mag heart to heart talk, hanggang dun lang. Hindi naman bibigyan ng solusyon. Kaya yung kondisyon ni VP Sara Duterte, at hindi lang sa kanya, maging sa taong bayan man, na ibalik dito si Tatay Digong, which is para sa kanya, it's not reconciliation kasi nga daw may kondisyon. Okay, sabi naman dito ni Joselito Tagle, meron bang reconciliation na walang kondisyon? Pwedeng meron, pwedeng wala. Pero aminin mo muna ang kasalanan mo na pinadakip mo si Tatay Digong. Saka palang mararamdaman mo kung pinatawad ka na. Yes, isa din yan mga kababayan, no? Kapag meron kang nakaaway or hindi kayo nagsundo, tapos, minsan kasi, parang hindi mo alam, pride of life ba yan? Ganyan, mga kabayan. Aminin mo na may kasalanan ka talaga. Pero, if you keep on believing na wala kang kasalanan, sumunod kayo sa proseso, ay wala. Walang mangyari dyan. Okay, sabi naman dito ang dami na nating nagko-comment, no? Ay, maraming salamat sa ating maraming viewers, no? Maraming salamat sa inyong suporta sa programang Opinion Mo. Nagpapa-shoutout dito sa ating live, sa ating DZAR YouTube channel, si Charm Alcon Mix Vlog kay Wafa79. Okay, sabi dito ni Josefina Sales, Tori na ang sakalam, ano namang mangyari sa Pilipinas. Sabi dito, in Chinese character, or Japanese character pala, sorry. Ma'am, sana lahat ng kabataan ang bigyan ng halaga sa pag-aaral dahil iyan wait lang ha. Okay, dandahanin natin to para maintindihan natin kay medyo naguguluhan ako. Ma'am, sana lahat ng mga kabataan ang bigyan ng halaga sa pag-aaral dahil iyan ang bigyan ng halaga dito sa Japan. Okay. Ang kabataan ang binigyan ng halaga. Okay. Ulitin din. Ibig sabihin, doon pala sa Japan, mga kababayan, pina-prioritize po talaga ng government doon ang mga kabataan, lalo na in education, tinuturuan talaga ng good manners and right conduct, mga kababayan. Sana yun yung gusto niya, na dito din sa Pilipinas, ang kabataan bigyan talaga ng priority, yung mga pangangailangan, maserbisyuhan. Kasi nga, di ba, naniniwala tayo sa kasabihan, kabataan ang pag-asa ng bayan. Alright, sabi naman dito ni Pershing Dancing, mga kababayan, diversionary tactics naman dahil nabuko na ang malawakang dayaan last election. Dapat sinimulan na natin ang civil war para palayasin na ang kawatan. Okay, sabi ni Shika, wag nang budol yan, sinasabi niya, oras-oras nagbabago, iba ngayon, iba bukas. Parang walang consistency, kumbaga. Unlike kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pag sinabi niya, bawal lumabas ng gabi, bawal. Bawal ang droga, bawal talaga yan. Oo. May curfew talaga yan. Oo. Hindi yung ganito yung decision mo, okay kami, maya na naman, iba. Kung sa babae pa, tinatawag yan hormonal imbalance. So, wala masyadong iba-iba yung isip, moody, kumbaga. Alright. Kasi when you're the President of the Republic of the Philippines, always, di ba, nag-swear ka na duty mo, nag-oath ka to protect the Philippines, di ba, and the Filipino people, mga kababayan. So, dapat talaga, pag presidente ka, mahalaga sa'yo ang panawagan ng taong bayan. Ano ba ang panawagan ng taong bayan?
pauwiin si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Oo. So, yun yung mga ano natin mga kababayan, no? Mga, ang tawag nito? Kailangan sanang mapaabot. Sabi ni Joy Vilbar, reconciliation request mo. Ikaw din gumagawa ng demands kuno nila. Sige, tuloy mo lang trip mo. Okay, sabi naman dito ito medyo nagmumura na yung mga kababayan. Chill lang tayo mga kababayan. Sabi dito ni Leo, yung ganyang pag-uugali ng isang tao hindi dapat bigyang reconciliation. Hindi na dapat yan pagkatiwalaan. Malamang sa malamang. Malamang sa malaman. May binabalak na naman yan. Okay. Dito naman tayo mga kababayan, no, wag na, total babawiin din yan. Ano daw? Wag na, total babawiin din yan. Wala pang araw, di pa mag-abo 24/7. Binawi na niya. Alam mo naman lang yan, laban bawi. Sabi ni Boss Vic, wag niyong ibudol si BBM. Matalino yan kasi sa mga utak niyong mandarabong at okay. So ito din nakabasa tayo ng mga komento na pabor siya na walang kondisyon ang reconciliation. Okay. Okay, sabi naman dito ni Aborot, huwag nyo nang idamay si Marcos sa issue ni Duterte kung paano napunta sa sahig. Bago kayo mag-issue, alam din. Alamin daw natin. Okay, alamin ha. Oo. Sabi dito ni Lorella Tulid, mga kabayan, sa ganyang klaseng tawag na makipagbati kasi mas maganda pa yan. Mas makandag pa yan sa Cobra. Okay, sabi naman dito mag-resign na lang daw. Sabi naman dito ni Michelle Baliscao, budol na naman ang person with bruxism and gum bleeding. Gabaan unta ka ng mapahuway chill mga kabayan. Okay, sabi naman dito ni meron siya panawagan, tingnan mo daw yung sarili mo kasing kapal na daw ng bond paper. Manipis man yung bond paper. Okay, sabi naman ni Jonathan Apura, pwede naman po, ang problema hindi naman sincere ang pakikipag-unite niya ulit. Tamang papogi points lang sa taong bayan. Sabi naman ni Brian Francisco, yun nga mga kababayan, tamang papogi points. But nowadays, Filipinos are already wise, mga kababayan. Mulat na, kumbaga pag may mga statement, sabi na, parang ganun na yung mga response ng mga kababayan natin. Sabi naman dito Stephanie Almazan, recon, hindi yung pawalang sala, mga con artist. Okay, sabi naman ni Kizel Fementer, bakit wala pang kwentang tao yan? Okay, sabi dito, ang dami na nagko-comment sa atin dito sa ating live. Palakpakan natin ulit. Maraming salamat, no? Sabi dito ni Perlito, solid team Duterte, solid team SMNI, watching from Doha, Qatar. Sa mga kababayan nating OFWs dyan sa Doha, Qatar, magandang hapon po sa inyo. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga. Anong oras po sa inyo dyan? Welcome po sa programang Opinion. At maraming talagang salamat kasi I know despite your busy schedule, mga kababayan, multitasking talaga kayo. Team Live, Team Bluetooth, Team Replay. Ginagawa nyo po talaga yan. Kaya nagpa-plansya, naglalaba, or ng mga ginagawa nyo. Basta lang makapagpakinig kayo sa programa dito sa DZAR. Maraming salamat po. Ayan. Okay, kay kay Bobby Obmerga, congrats kay PNP Chief Torre dahil malaking tulong ang KOJCs at Tatay Digong, mabuhay ka ng matagal sa iyong katapangan at masunurin. O dyan. Komento naman din tanyo. Okay. Ibig sabihin, masaya siya. Okay. Sabi naman dito ni Perlito, dapat nag-manual recounting na para malaman po natin kung nasa tamang tao ba ang ating pagboto. Yun pa rin po, patuloy pa rin natin yung panawagan ng manual recount. Walang mga dyan, etos, diversion ng tactic ang mga ginagawa dyan. Manual recount po yung panawagan ng taong bayan. Sabi ni Lynn Marie, nakamit ni Tory ang pangarap niya pero sa maling paraan, hindi ka ka-proud. Okay, sabi dito ni Perlito ulit, dahil sa issue ng Dayan sa eleksyon, gumawa na naman sila ng ibang issue para malimutan ng issue sa eleksyon. Kay Julio Socrates, unta makauli na si Tatay Digong ug mag-duty na siya isip mayor. Senior Aguila, Lynn Marie, correct kayo na ma'am, at tuwang-tuwa ang
Ay, naku. Ay, nag-chismis. Okay. Sabi ni Kilin Marie, kahit ilang star ang nakasabit dyan sa balikat ni Torre, hindi pa rin siya kagalang-galang, walang saysay ang mga star na yan. No? Iba-iba komento ng ating mga kababayan, no? So, medyo, na sila, nasa hunot dulo na sila ng kanilang mga galit, no? Sabi naman dito, no, bago tayo tuluyang magtapos mga kababayan kasi wala na tayong sapat na oras, sabi dito ni Manuel Salonga, we don't need a spoiled brat president. Sabi naman dito ni Ian Mark Iglesia Maglinte, adoy, pagkatapos mo try rin lahat ay sasabihin mong walang kondisyon. Okay, sabi naman dito ni Galbi, pagbayaran mo muna ang ginawa mo sa ama, saka ka magpa-reconcile para patas ang laban. No? Sabi naman dito ni Ryan, mutuo pa mo anak niya, nabudol na nga ta. Oo, mindset. Paano mo mapaniwalaan ang mga sinasabi niya, mga kababayan, no? At sabi naman dito ni di ko mabasa to, kung walang hindi pagkakaintindihan ay dapat na ayusin. Kung walang nasirang anumang bahay ay walang dapat i-repair. Kaya merong i-repair at merong materyales at tools na gagamitin. Ganyan din ang problema sa tao. Kailangan may kondisyon. At ang kondisyon ay kung ano yung bagay na pinag-ugatan ng problema at hindi pinagkaintindihan. Ayan yung gamitin na tools para mag-reconcile bawat panig. Yun lang naman eh. Okay? At ayan mga kababayan, no, wala na tayong sapat na oras sa ating programa ngayon, no? Sa this Thursday afternoon, no, mga kababayan. So yun lang po yung paulit-ulit natin, no, na paalala. Ayan mga kababayan, no, na medyo nanggagalaiti na yung mga kababayan natin. Well, anyways, patuloy lang po tayo sa pagsubaybay sa ating programa, no, dito sa programang Opinion Mo from Mondays to Fridays po yan, 5 p.m. to 6 p.m. At bukas po ulit, no, marami po akong hindi nabasa na mga komento at bukas po bukas po, sisikapin po nating basahin po ulit ang inyong mga komento. Well, maraming salamat ulit mga kababayan, mga kapartners, at paalam. Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinion Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.